Sa aklat po ng unang mga hari, Kapitulo 18 o chapter 18. At tuloy, napalagay ko na po dyan yung ating lesson. Nais ko na lang pong basahin ang verse 36 to 39. I do hope nabasa nyo na po yan dahil pinabasa ko na ho. Ganito po ang sabi ng Biblia sa talataang 36 hanggang 39. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay nito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako. Upang matalastas ng bayang ito na ikaw, na Panginoon, ay Diyos at iyong ipinapanumbalik ang kanilang puso. Na magkagayon, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag. At sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok ay hinimuran ang tubig na nasa hukay. Manalangin po tayo. Mapagpala naming Diyos sa langit ngayong pong oras na ito ay kami naglilingkod, nagpapasalamat at sumasamba sa iyo. Ginagawa namin ang iyong kalooban. Ako ay iniwala, Panginoong Diyos, na ito ay tamang gawain, nakalulugod na gawain, sapagkat ito'y iyong gawain. Ikaw ang nagsabi, nag-utos. At ito'y higit sa utos, ito'y pribilehyo na aming gawin. Sapagkat maraming gumagawa nito pero hindi lahat ng panalangin ay tinatanggap mo. Katulad ng panalangin ng kalaban ni Elijah sa panahong ito o sa konteksto na aming binasa. Patawad po at Banal na Espiritu, kami po iyong kausapin. Ipaabot mo sa amin ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Ang iyong abang lingkod ay bigyan ng kaalaman, kapatawaran, karunungan, kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang masarap po sa panalangin ay yung panalangin nagtatagumpay. Yan po ang masarap na panalangin. Ano po? Nagtagumpay dahil tinugon ng Panginoon. At alam po natin ang konteksto sa 1 Kings chapter 18, during that time, ay may inkob. For almost 3.5 years. Iba lang ang inkob doon. Walang ulan. Ang sa atin ay inkob. N-kub. Ano? At maraming nahawa na ni Jerome sa inkob na yan. So, nanalangin po si Elijah at nakakatuwa na ang kanyang panalangin ay nagtagumpay. Mga minamahal, sana po tayo manalangin na nagtatagumpay. Masarap po yan. Masarap po yan. Yung panalangin talagang nakakaabot sa Diyos, yung panalangin talagang tinutugon ng Diyos, yun po yung nakakatuwa. Lalo mong sasambahin ang Diyos pagka ang iyong panalangin ay tinutugon niya. Ano? Mayroong talata, lalo kong mamahalin ng Diyos sapagkat ako'y tinugon ng Diyos. Ano? Ngayon, nais ko pong munang unahin yung mga napagtagumpayan ng Panginoon. Kasi doon sa verse, magandang napagtagumpayan ng panalangin ito na ginawa
Bagaman si Elijah nagpipray, pero kasing diwa na dahil ang mga tao ng Diyos ay naroon. Sa verse 21, tinan niyo po, ito po ang unang napagtagumpayan. At si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya at ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Naandito, tinipon na, nagkaroon ng paghahamunan, tinipon ang 950 propeta ni Baal. As si Elijah ay nag-iisa, nagkaroon ng labanan. Nang sabi, ang sinong mang Diyos na duminig sa magitan ng apoy ay siyang Diyos. Ngunit ang bayan ng Diyos ay sa pagkakataong ito'y hindi man lang makaimik. Kasi sabi nga ng talata, hanggang kailan magdadalawang isip kayo? Ang magandang mapagtagumpayan ay yung tayo ay mapagtagumpayan. Ang napagtagumpayan dito sa tagpong ito ay yung doubt. Kasi sa pagkakataong ito, mga minamahal, nung naando na kasagsagan, gagamitan ng Diyos si Elijah, na talagang kung ang Diyos ay Diyos, maglingkod kayo. Kung hindi, kung si Baal, di maglingkod kayo, pero hindi man lang makaimik. Bakit po? Ganito mga minamahal ha. Napakahirap manumbalik sila sa tayong ito sa Diyos dahil sila'y sanay na sa malayo sa Diyos. Totoo na po. Ang maganda mapagtagumpayan, yung ikaw ay naalis doon sa hesitant sa pagsunod sa Diyos. Dahil hindi natin na mayaalis na bago pumasok ang 3.5 years, nasa kasagsagan sila, matagal nang nasa paghahari si Akab, matagal nang malayo sa Diyos. Alam nyo, kapag tayo matagal nang malayo sa Diyos, hindi agad tayo basta makabalik. Totoo po yan. Kaya nung hinahamon, sabi ng verse 21, dito mababasa natin, hindi sila makaimik. Napansin ko po doon sa mga gustong manumbalik sa Diyos, hindi agad sila makapagpasya. Sapagkat kapag tayo ay anak ng Diyos na matagal lang nabuhay sa kasalanan, tayo ay sabit-sabit na ang buhay. Kung walang biyaya ang Diyos, ng tugon sa panalangin, wala tayong paghuhugutan ng lakas, ang hirap basta makaimik. Totoo po yan. Pero salamat dahil sa panalangin, napagtagumpayan ng bansang ito yung buhay na nag-aalinlangan sa pagsunod sa Diyos. Mga minamalang halaga pong manalangin. Kung tayo po ay nahihirati sa buhay na matagal nang hindi nagsisimba, matagal nang hindi nagbabasa ng Biblia, matagal nang walang pakialam sa gawain ng Diyos, kaya minsan pag sinasabing tayo may anniversary, may gawain ng Diyos, hindi agad tayo makakibo. Bakit sanay na tayo doon? At iniisip na agad natin, paano yung aking mga, paano ko gagawin yun? Paano ko alisin? Paano ka? Ganyan po ang Israel sa panahong ito. Matagal lang sumasamba kay Baal. Matagal lang walang pakialam sa templo ng Diyos. Tapos biglang ihilahin ni Elijah. Pero salamat, through prayer, napagtagumpayan yung hesitant na yan, yung doubt na yan. Kaya my dear brethren, kung ikaw ay biktima ng panglalamig, matagal ng panglalamig, ikaw ay biktima ng matagal ng hindi pananalangin, ikaw ay biktima ng matagal ng hindi pagsamba, prayer is the key. Dahil makikita po natin dito mga kapatid, nung makita na nila ang tugon ng Diyos, they revive. Makikita na ho natin mamaya na napagtagumpayan nila yan. Tignan niyo pa yung verse 39. Verse 39. Nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa. Dati hindi makaimik. Di ba? Dati sila hinahamon ni Elijah, kung ang Diyos ay Diyos, inyong sundin. Pero hindi sila makaimik. Paano kung makakaimik yun? Gapos na ng matagal na pagtalikod sa Diyos. Mga kapatid, mga minahal, kung ikaw ay matagal nang tumatalikod sa Diyos, hindi huli ang lahat.
kailangan natin magtagumpay through prayer. So we need to pray, yung tinatawag na victorious prayer. Yan po ang ating topic. Victorious prayer. Dahil ang dami hong napagtagumpayan dito. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa. At kanilang sinabi, ang Panginoon ay isang Diyos, ang Panginoon ay isang Diyos. Pero doon sa unang talata, hindi makaimik. Pero nung makita yung answered prayer, sabi na, ang Diyos ang Panginoon, ang Diyos ang Panginoon, mga kapatid, ang susi para meron tayong pagtatagumpay sa buhay na malamig. Prayer. Prayer, mga minamahal. At hindi lang po yun ang kanilang napagtagumpayan. Not only victory over doubt, but also victory over deception. Tingnan niyo po ang verse 17. Ang sabi po ng verse 17 ay ganito, at nangyari nang makita ni Acab si Elias, na sinabi ni Acab sa kanya, di ba ikaw ang mangbabagabag sa Israel? Asa'y sumagot, hindi ko binagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama sa inyong pagpapakabaya ng mga utos ng Panginoon. At ikaw ay sumunod kay Baal. Tatandaan po natin na may kaugnayan po sa salot ng 3.5 years sa Israel yung pagpapabaya sa kautusan ng Panginoon. May kaugnayan po yan. Kung bakit tayo ay sinasalot, kung bakit ang bigat-bigat ng biyaya ng Diyos, may kaugnayan po ito sa pagpapabaya sa kautusan ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay matigas ng ulo sa Diyos, kapag tayo ay wala ng tunay na panahon na sundin at basahin ang salita ng Diyos, pwede tayong mahadda ng Diyos ng ganitong uring ng kahirapan. Pero ano po ang deception doon, mga minamahal? Akalain nyo nang magpangita si Acab at si Elijah, ang pinagbintangan niyang manggugulo ng Israel ay si Acab o si Elijah. Yan po ang deceitful, mga kapatid. Hindi natin makita yung ating mali, ang ating makasalanan kung bakit tayo naghihirap. Ang kasalanan madaya, mamamatay na tayo, mauutas na tayo, hindi pa rin natin ma-realize yung ating mali. At ang nasisisi pa natin ay yung mga nangangaral at nabubuhay ng ayos. Pero through prayer, merong victory over doubt and victory over deception. Tingnan niyo po ang verse 24. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon, at ang Diyos na sumagot sa magitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot na nagsabi, mabuti ang pagkasabi. Alam niyo po, isang deception, hindi ho lahat ng dasal tama. Manood kayo sa TV, may kanya-kanyang dasal. Kinukopya pa yung 2 Chronicles 7:14. Mga kapatid, hindi ho lahat ng nasambit lang sa Diyos ay totoo. Pero napatunayan ng mga tao ng Diyos, nung manalangin ng mga propeta ng Baal, wala namang nangyari. Sila'y gumising na ng madaling araw. Sila'y bumuga na ng bumuga kung anong buga. Nagkudlit pa nga sila ng pulsi, pero wala nangyari. Pero nung manalangin si Elijah, nakita nilang maliwanag. Amen. Kaya mga buded, there's victory in prayer. Overcoming of victory over doubt, victory over deception. I do hope, mga minamahal, mas naunawaan nila na mga taong ito na kaya pala gayon ay kami nagpabaya nga sa kautusan ng Diyos. Minsan nakakalungkot, backslider na tayo, hindi pa natin maamin. Tama? Malayo na tayo sa Diyos, hindi pa natin paniwalaan. And we justify it in many ways. But through victorious prayer of Elijah, victory over doubt, victory over deception, ang maganda pa nito, victory over defeat.
Kasi kung titingnan natin ang verse 18, at siya'y sumagot, hindi ko binagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng ama, ng iyong ama, sa inyong pagpapakabaya ng mga utos ng Panginoon. Mga kapatid, ang Kristiyano nagpapabaya na sa pagsunod sa Diyos, talunan na yun. Do you believe that? Ang Kristiyanong wala ng Bible reading, ang Kristiyanong hindi na nasimba, ang Kristiyano nang wala ng offering, ang Kristiyano nang hindi namumuhay ng ayos, parang mukhang mundo na, talunan na yan. Nakakalungkot, hindi lahat ho ng anak ng Diyos ay, we are more than conqueror in a sense that we are all saved because of Christ. But many of the believers of Christ still defeated because they neglect their duties. Pinabayaan na nila. Kaya mga minamahal, kung kayo naikinig dyan, tayo po ay magtatagumpay maging sa ating pag-aalinlangan, maging sa daya, maging sa pagiging talunan. Pray. Pray. Ang Israel po ay bagsak na bansa sa panahong ito. Bakit sila ay bagsak na bansa sa panahong yan? Aliwanag po ng talata, verse 18, sa inyong pagpakapabaya ng mga utos ng Panginoon. Kaya nga biyaya itong inkob na ito eh. Kung ituturing din natin. Bakit? Marami sa atin nagbabasa ng Bible ngayon. Kaya kung di ka pa rin naman nagbabasa ng Bible ngayon, ay talagang katalo-talunan ka na. Tama ba? Kalain mo dahil niyan? Miyerkules pa lang, tapos na ang mensahe ko pang linggo. Bakit? Ay yung sideline hindi ko matututukan yan. Paano magti-tripping? Sulong, mag-tripping ka na, ikinahawa. Oh. Ang galing ng Diyos pati doon niya ako inalis muna para makatutok sa kanyang salita. Di ba? Minsan din natin maamin na ginajustify natin sa dami kong trabaho, sa dami kong ginagawa. Hindi natin matanggap na tayo ay talunan na ginajustify natin yung magandang ginagawa. Pero in reality, talunan tayo kasi napabayaan natin yung pinakamahalaga. Hindi ho justified na hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nakapanalangin, hindi ka nakakapagsimba ng buong tamis dahil lamang ng inaakala mong tama rin namang gawain. Ang esensya po kung bakit ang Israelites ay talunan dahil sa pagpapabaya ng kautusan ng Panginoon. But, through prayer. Amen. Ooh. Victory over doubt. Victory over deception. Victory over defeat. Tingnan niyo po ang verse 40. Balik tayo sa verse 40. Nasa intro pa lang po tayo. At sinabi ni Elias sa kanila, dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Tingnan mo, nagtagumpay sila. Di ba? Dati sila kaya hindi makasunod sa Diyos dahil ang mga Baal na yan. But through prayer, my dear brethren, sila ang bumihag kay Baal. Ang sarap po niyo, napihit. Dating talunan, ngayon naging mananalo. Amen? Because they pray. My dear brethren, I challenge you, pray, pray, pray. Matatagkumpayan natin. Yan tinatawag na pagiging talunang espiritual. Kahit matagal ka ng backslider, kahit matagal ka ng hindi naglilingkod sa Diyos, just pray. Magtatagumpay ka. Tingnan niyo ang sabi ng verse 40. Sinabi ni Elias sa kanila, dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag makatanan ang sinuman sa kanila. At kanilang dinakip sila. At sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng season. At pinatay roon. Because of prayer. Hey, don't small prayer. It gives victory. Are you with me? Victory over doubt.
victory over deception, victory over defeat, victory over devil's follower. Tingnan niyo po yan. Nag-iisa si Elijah. Ang kalaban niya, 950 na mga propeta ni Baal. Mga kapatid, walang magawa ang kalaban. Walang magawa ang mga alagad ni Satanas. Kahit nag-iisa ka. Kaya wag mo sabihin, nag-iisa naman ako sa aming pamilya, ang pagiging Kristiyano, kaya ako walang magawa. Hoy! Bakit ang memorable kas pamilya, 958, wala kang magawa? Sa pagkakataong ito, nag-iisa si Elijah na lumalaban-laban sa 950 alipores ni Baal. Hindi, 950 lahat yan pag binasa mo sa kabuuan. O, 450. 450 muna yan. Sige, tawad muna. Kaya binilang ko sa ibang 950 talaga ang propeta ni Baal. But my point is this, mga batid. Are you with me? Are you with me? Hindi dapat tayo, kung gusto nating hindi tayo ang napagtatagumpayan ng nakararami, pray. Kahit nag-iisa ka. Tama? So wala na akong nakita sa Biblia na excuse ang pagiging isang believer sa kanyang tahanan. Ang talagang dahilan kung bakit hindi ka magtagumpay, kahit nag-iisa ka sa iyong tahanan, baka hindi ka nag-pray na totoo. Are you with me? Sapagkat napatunayan sa pagkakataong ito, kahit talaga naman nag-iisa dito si Elijah, bakit? Kasama nga na yung mga tao, pero in doubt. Are you with me? Kaya sapat ang panalangin ng isa kung talagang totoo ang panalangin. Ay ngayon, kung ang panalangin ng marami ay puro totoo, lalo mas maganda. Pero ang isang panalangin ay sapat para magtagumpay. Mga minamahal, napakaliwanag po sa talata. Napakaliwanag po. Maliwanag pa sa sinag ng araw. Amen? Victory over doubt. Victory over deception. Victory over defeat. Victory over devil's followers. Victory over dryness. Tingnan niyo po ang verse 41. Tingnan niyo po sabi ng verse 41. I do hope na susubaybayan niyo po ako. Intro pa lang po tayo. At sinabi ni Elias kay Akab, ikaw ay umahon, kumain ka at uminom, sapagkat may hugong ng kasaganaan ng ulan. Tigang na tigang ang bansang Israel sa loob ng 3 taon kalahati. But because of prayer, nababanagan nila ang saganang ulan. Mga kapatid, aalisin ng prayer ang pagiging dry ng ating buhay. We oftentimes dry, backslider, walang kagana-gana, lamyain, but prayer overcome dryness. Amen? Kaya kung gusto mong masigla kay Kristo, pray. Pray. Samahan mo pa ng fasting, mas maganda. Oh, kung walang nangyayari sa prayer lang, samahan mo ng fasting. Nasa Bible ang fasting? Opo. Si Kristo nga nag-ayuno 40 araw. Siya nga walang struggle sa spiritual life. Wala siyang kasalanang old nature. He pray and fast. Mind you, brethren, there's victory in prayer. Now, yan, dito na tayo. Let's see the important principles that are involved in victorious prayer. Kasi bakit naman, pastor, kung may nagpipray, wala rin nangyayari. May mga prinsipyo dyan. Alam mo, panalangin, hindi basta makaimik. Hindi basta makaluhod. Hindi basta makapikit ng mata. Ang panalangin nagtatagumpay, may prinsipyo, napapaloob. Verse 19 and 20, ano po ang sabi ng Bible? Ngayon nga'y magsugo ka at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo. Buong Israel.
at ang mga propeta ni Baal. Yun po yung magkaiba, mga minamahal. Ang buong, ang sabi niya, pisanin mo sa akin, ang buong Israel, may kabukod, at ang propeta ni Baal. Ito mga batid, ang sikreto ng matagumpay na panalangin, separation. Separation. Verse 20, sa kayo nagsugo si Acab sa lahat ng mga anak ni Israel at pinisan ang mga propeta sa bundok ng Carmelo. Mga batid, iba ang propeta ni Baal at ang bayan ng Diyos. Ito pa nga ang ibig sabihin niyan. That is separation between God's people and Baal's people. Always remember, the subject for a victorious prayer is not always remember, the subject for a victorious prayer is for God's people. So dapat merong separation. Dapat alaman mo talagang hindi ka kay Baal. Dapat tayo ay hindi kabilang sa mga tao ni Baal. Ang panalangin magtatagumpay over doubt, over deception, over defeat, over devil's followers, over dryness, ay merong separation. We are now no longer in the company of Baals. We are belong to God. Yan ang ating titiyakin, mga minamahal. Dahil maliwanag dito, sa tagpong ito, mga minamahal, nanalangin din itong mga alipuris ni Baal, pero walang nangyari. Kasi hindi naman tunay na Diyos si Baal. At meron namang ini-address din sa Diyos, pero ang context, ang spirit ay Baal, kasi hindi naman talaga Diyos. Bagaman pwede mong sabihin ng Ama, pero do you have your relationship with God? Dito ay napakaliwanag, muling ipinakikita ng Diyos na hindi lahat ay sa Diyos. Sabi nga sa inyo ng Sunday pa lang aapat pa lang ang tao, hindi lahat sa Diyos. Tama? Tama o ba yun? Ay aapat pa ang tao hindi na lahat sa Diyos Ay lalo sa panahong ito, ang dami na. Ang Israel mismo ang dami na. Yung iba't ibang bansa ay ang dami na. Ay kung doon sa apat pa lang ang bilang ng pamilya ng tao, ay meron ng hindi sa Diyos, lalo sa panahong ito, lalo sa panahon natin. Kaya ang titiyakin mo, ay ikaw dapat ay belong sa people of God. Ang panalangin nakakaabot sa Diyos ay ang panalangin ng mga anak ng Diyos. There must be separation for a victorious prayer. Are you with me? Ang daming nananalangin ngayon. Sa TV, sinusulat na ang panalangin Kaganda na sana, binanggit yung 2 Chronicles 7 verse 14. Mamaya ay kay Santong, panalangin mo kami, Santong Rafael. Karumi, wala, kausbaw-usbaw ka ng tao. Alam mo, lalo mong pinabibigat ang kasalanan ng mundo Amen? Stand. Yan po sabi ng Bible. Bible ang ating saligan. Kaya ang halagang inaaral natin ng Bible, binubulay natin ang Bible. This is the very Word of God. So there must be a separation. For a victorious prayer, number one principle, separation between God's people and Baal's people. Saan ka belong? May nakakalungkot yan. Tama? Nakakalungkot. Hindi ho lahat ay sa Diyos. Tatandaan niyo po yan. Bet pag naman ang inyong bahay, pag alis niyo, ilalak niyo pa kung ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tama ba? Ay bakit baga, ito kung sakaling mangyari, mag-i-issue ang Pangulo, nabibigyan ng 5,000 to 8,000 ang bawat taong apektado ng ingkob.
Pero baka pag nakarating sa atin, isang hawot na lang, isang sardinas na lang. Ayan kasi, ang ating bansa kasi, mga anak ng Diyos. Tama ba? Kaya akalain mo nakakalungkot pa yung mga ulat. Ito, makinig kayo ha. Kung ikaw ay tinutulungan lang ng gobyerno, magtinu ka. Binibigyan ka na lang ng pera, pabarik-barik ka pa. Pasiga-sigarilyo ka pa. Isa kang palpak na nilalang ng Diyos. Kung akong gobyerno, pipiliin ko yung dapat tulungan. Mahirap ka nga. Ay binibigyan ka na. Saan mo ginagamit ang binibigay sa iyo? Sa alak. Kaya hindi ho lahat ng tao anak ng Diyos. Ang panalangin kayang makakalag sa pag-aalinlangan. Ang panalangin kayang makakalag sa daya. Ang panalangin kayang makakalag sa pagiging talunan. Ang panalangin kayang makakalag sa mga taong tagasunod ni Satanas. Ang panalangin kayang makakalag sa katuyuan ng pananampalataya ay ang panalangin ng God's people. Not the prayer of children of Baal. Lahat na hindi tunay na ligtas, anak ni Baal. Then number 2. Number 2. Nandiyan po ba kayo? At si Elias ay lumapit sa buong bayan. At nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo. Ibig sabihin, hindi tamang sabihin na ang Diyos ay Diyos na hindi ka naman nasunod. Kaya sabi ng Lucas 6:47, bakit nyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, at di naman ninyo ginagawa ang aking sinasabi? It is useless. It is a vain thing to say, Lord, 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 and yet doing nothing for Him. Are you with me? Pero tingnan niyo po, sabi po ng talata, ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa kanya. Pagdating po ng verse 30, tingnan niyo po ang sabi ng verse 30, at sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Sinabi ni Elias doon sa mga hindi mapakibo, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit. Mga batid, bakit may victorious prayer? Not only because of separation, number 2, steps out. Steps out. Huwag kang manatiling ikaw ay hesitant. Humakbang ka. Amen. Tingnan po ang sabi po ng talata, verse 30. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Sa verse 21, hindi sila makaimik. Pero pagdating sa talatang ito, at ang buong bayan ay lumapit. Hindi na sila ngayon tipong, hindi na imik at hesitant. Gusto nyo bang manalangin na may pagtatagumpay? Aba, ay mag-utay-utay na humakbang. May nag-PM sa akin, resulta ng pagla-lecture natin sa GC natin. Gusto ko na, Pastor, bumalik sa Panginoon. Pero, Panginoon, Pastor, ako ba'y tatanggapin pa ng Diyos? Hindi kaya pagpunta ko dyan sa simbahan, ako inyong pagtawanan. Ako ho ay bat-bat na ng tato. Ako ho ay winasak na ng mundo. Winasak na ako ng kasalanan. Pero habang kayo nagdi-discuss, naramdaman kong hindi ako aso. Naramdaman ko kung hindi ako baboy. Gusto kong bumalik. Pero pag ako'y nag-iisip bumalik, paano yung trabaho ko? Paano yung aking mga kabarkada? Ito ang panawagan ko sa iyo, mga batid. Steps out. Ang panalangin na may pagtatagumpay, humakbang ka na.
Tama ba? Mga minamahal, walang saysayang panalangin ng panalangin, wala ka namang pasyang sumunod at humakbang. Let your prayer moves you to steps out to come to Christ. Lumapit ka, kapatid. Hindi kay tataboy ng Panginoon. Ang prodigal son nang lumapit, hindi siya pinagtabo yan. Kung talagang anak ka ng Diyos, magsimula ka ng humakbang. Are you with me? Ang panalangin na nagtatagumpay ay hindi lang panalangin ng anak ng Diyos, kundi panalangin ng anak ng Diyos na talunan, malayo na sa Kanya, pero humakbang. Are you with me? Are you with me, mga minamahal? Daya lang ni Satanas na hindi ka makakalis. Humakbang ka lang. Kaya ka naman makakalis, umalis ka eh. Pero kung nag-iisip lang na alis at di ka nahakbang, hindi ka talaga makakalis. Pero huwag mong panghinayangan yung pwedeng iwanan mo. Ang magpahinayangan mo ay yung buhay na masaya na hindi mo makakamtan dahil hindi ka umalis sa buhay na malungkot. Are you with me? As sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Well, bagaman si Elijah nagsasalita nito, ito'y salita ng Diyos na pinadaan sa kanya. Bagaman kay Elijah pinalalapit, ako po hiniwala, ang lumalapit sa lingkod ng Diyos sa pagsunod sa kanyang salita, ay Diyos na rin ang nilalapitan. Hindi dahil sa propeta ay Diyos, kundi dahil ang kanyang salita ay salita ng Diyos. Are you with me? Sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Gusto nyo ba magtagumpay ang inyong pananalangin? Separation is very important. Be sure you belong to God's people, not to Baal's people. Number 2, steps out. Steps out. Kasi sa verse 21, babalikan natin ang verse 21, as Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga kaalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya ni isang salita, estatwa. Pero nagbago ang ihip ng panahon. Sa verse 30, sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. Anong nangyari? At ang buong bayan ay lumapit sa Kanya. Anong kailangan po natin? Ang panalangin na may pagtatagumpay ay panalangin na may pagsunod. Umutay-utay tayo. Amen. Huwag mong biglain, baka mabinat. At least pautay-utay. Tama ba? Kasi mga minamahal, napakahalaga po yung tayo po pag tinawagan ay sunod. Kasi tayo hindi man lang naimik. Alam mo sa totoo, nasusuntukin yung hindi naimik pagkausap. Nakakapikayan. Aba, ay naubos na ang paliwanag, naubos na ang buses. Aba, ay nakatingin lang sa iyo nakatitig lang sa iyo, ay nakakatamad yan. Tama ba? Mga minamahal, gusto nyo ba magtagumpay ang ating panalangin? Yung bang hindi na tayo hesitant ngayon? Hindi na tayo doubt? Hindi na tayo nadayad? Victory over doubt, deception, defeat, devil's followers, dryness. Kasi ganito ang sabi po ng Proverbs 28 verse 9. Tingnan nyo po. Ganito po ang sabi. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ulitin ko po. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Kaya kung sinabi ng Panginoon, sabi ni Elijah sa people, lumapit kayo sa akin, at lumapit sila sa kanya. Ibig sabihin, kung kinakausap ka ng Diyos na gusto mo nang bumalik sa kanya, hakbang. Hakbang, kapatid, hakbang, hakbang.
Tingnan po ang talata. And Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him. Hindi ka makakalapit kung hindi ka humahakbang. Kaya mong iwanan ang panghihina. Umalis ka dyan. Kaya mong alisin ang galit at sama ng loob. Umalis ka dyan. While you're praying, steps out. Umalis ka sa mga masamang hinala, sa lahat ng hindi magandang kaisipan, sa lahat ng masamang impluensya. Hey, brethren, tinatawagan ka, humakbang ka. Sapagkat kapag hindi tayo nakinig, ultimong ating panalangin, karumal-dumal sa Diyos. Kaya tayo, magtatagumpay tayo, kahit tagal na nating backslider. Sabihin nang ikaw ay 20 taong backslider kung talagang anak ka ng Diyos, kaya mong iwanan yan. If you're not belong to Baal, you're belong to God. Then if you're belong to God, just steps out. Because, why? Dinidinig ng Diyos ang nasunod sa Kanya. Kahit sa simulay, pautay-utay muna uli. Tama. Ako po hiniwala mga kapatid, kung sinabi ni Elijah, hoy, people of God, lumapit kayo sa akin, kung yung verse 21 ay nanatili at wala yung verse 30, walang apoy. Mga minamahal, walang revival, walang refreshment sa ating spiritual life kung tayo nakikinig lang pero walang galaw, walang kibo. We have the steps out. Iwanan mo ang pagbabackslide mo. Iwanan mo ang iyong galit, ang sama ng loob. Pray to the Lord, then steps out. In order for you to have a victorious prayer, obey the voice of the Lord. Ako'y natutuwa sa Panginoon. Hindi hadlangain ko para hindi ako kausapin ng Diyos. Ako'y masaya sa Panginoon. In spite of what is happening. Because the real joy is God. Our real joy in this life is God. Are you with me? Sa inyong mga nanonood, I challenge you. Pwedeng hindi ka na matagal na backslider, nagsisimula pa lang. And you have your doubt, hesitant ka, steps out. Are you with me? Amen. What a message. Steps out. Sabi ng John 15 verse 7, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kailan nagiging mabisa, effective ang prayer, kung ang salita ko'y manatili sa inyo. Pag tinawag ka ng Diyos, huwag kang hindi naimik, huwag kang tigil, steps out. Because when we obey the Lord, our prayer is candidate for victory. Are you there? Praise the Lord. Kaya inuna ko sa inyo, yung mga napagtagumpayan, pampagana yun. Pampagana yun. Pero hindi basta nangyari yun kung walang separation. Kung walang steps out. Number 3, singleness. Ano ba ang singleness ang sinasabi ko dito? Verse 30, tingnan niyo po ang verse 30. Nandiyo po ba kayo? And Elijah said unto some, 5, 1, no, unto all. Are you there? Alam niyo po, lumapit sa Panginoon, hindi isa, hindi lima, all. Yung isa nga ay mabisa, ay di lalo kong lahat susunod sa Diyos. Tama ho ba? Huwag na tayo mag-excuse. Ala, kaya naman ako'y hindi nalakas sa Panginoon. Ako'y asama ng loob, ako'y natitisod kay ano. Lalo kay pastor, ako'y natitisod. Hey, you have the steps out. Second narating yan. Papayag ka na bang alipin ka na yan habang buhay? Steps out.
At ang tinawag ni Elijah, hindi iisa. At nung tumugon, all. Tingnan niyo po sabi, nandiyo po ba kayo? Verse 30, and Elijah said unto all people, come near unto me. Take note, yung nag-response. And all the people came near unto him. Not some of them, but all. Ang ganda sana kung lahat ng membro susunod na sa Diyos. Baka mapaaga ang alis ng inkob. Tama. Pero hanggang ngayon, ang tigas ng ulo natin. Sutil pa tayo sa dilang sutil. Nakakalungkot. Baka pwede kong isipin, are you belong to God's people? If you're not belong to God's people, your prayer is abominable. Yan, if you're God's people, then steps out sa panglalamig. Marami sa atin nang lalamig. I believe that. Marami. Kaya biyaya yung inkob eh. Aba, ay nanalangin na maayos eh. May paiyak-iyak pa ngayon. Aba, hindi ho biro ang nangyayari sa atin. Abay, maraming talagang hindi ho nagpapatawa yung nag-uulat na marami ang namamatay. Hindi ho biro yung 2,000 mahigit na positive na, hindi ho biro yan. Hey, mga kapatid, hindi ho biro yan. Bakit hindi ka pa seryosong manalangin ay seryoso ang kamatayan? If you're God's people, steps out, then let's all come together. Singleness, unity. Dapat lahat tayo, mga kapatid, hindi lang pastor, hindi lang workers, hindi lang choir members, lahat ng membro, manalangin, Lord, iiwanan ko na yung pinangihina ko, yung matigas kong puso, yung aking inaalaga ang kasalanan. Lord, isusuko ko na, baka ako'y maging pabigat pa sa lupang ito, baka ako'y maging pabigat pa sa pamilya kong ito. Lord, sorry, ayoko yun ng buhay na talunan. Lord, maawa ka sa akin. If that is your prayer, hey, my dear brethren, magtatagumpay tayo. Pero kung ito'y panalangon lang, pastor, panalangon lang ng ilan. Maganda, at yung makikinabang ay yung mga yon. Pero ang maganda tayong lahat sana. Are you with me? Amen? At kahit hindi ka baptist, makinig ka. Kung ako sa iyo, tiyakin mo ikianak ng Diyos. Umalis ka na sa maling pananalangin. Umalis ka na sa ibang Diyos. Lumapit ka sa tunay na Diyos. Alisin mo na yung Diyos ng bisyo mo. Yung katigasan ng ulo mo. Separation, steps out, singleness, brethren. Then number 4, bakit epektibo? Bakit may victory yung panalangin? Praise the Lord. Ang sarap ka ng buhay na nagtatagumpay. Dahil ang ngayong panalangin ay nagtatagumpay. Victory over doubt. Hindi ka na ngayon hesitant. Magsinabi ng Diyos, maglingkod sa Diyos, hindi ka nagdadalawang isip. Sarap ka ng ganyan. Hindi ka na nagdadalawang isip na sumunod sa Diyos. Victory over deception. Ano po ang kailangan? Number 4. Verse 30 to 33. Nandiyo po ba kayo? Verse 30 to 33. Sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Praise the Lord. Sana lumapit na tayong lahat. At kaniyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob, na sa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. At sa magitan ng mga bato ay kanyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon. At kanyang nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana na ang laki ay kasisidla ng 2 takal na binhi. Ang ating bigyan ng pansin ay yung verse 30.
Nandiyan ho ba kayo? And Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord. And he repaired the altar of the Lord. Ano ba ang salitang repair? Yan po ang vocabulary po niya, stitch. Pag sinabi pong stitch, to mend, ayusin, kumpunihin, to correct, itama, to repair. Yung sira ay ayusin, to reform, to cure, to heal. Ano po ang anong ni-repair ni Elijah? The altar. Are you with me? Alam niyo ba ang victorious prayer? Stitch up the altar. Repair the altar. Alam mo ba ang altar? Ano ba ang nire-represents ng altar na iniayos ni Elijah na dapat rin? O pa iniwala mga kapatid ha? Ito pong mga puntos, prinsipyong ito, ay may mga malaking kinalaman kung bakit bumaba ang apoy. Are you there? Ibig sabihin, kung gusto mong ang iyong panalangin ay nagtatagumpay, be sure of separation. You are God's people. Steps out. Humakbang ka na. Then not for only one, but for all of us. Let's steps out. Number 4, na may malaking kinalaman, ay yung steps up the altars. Ano ba yung altars? Alam natin si Noah gumawa din ng altar, di ba? Kailan siya gumawa ng altar? Pagkatapos na sila'y makababa ng ark. Tama? So ang altar ay pwede maglarawan ng ganito. Tignan niyo po ang Genesis 8:20 and 21. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. At kumuha sa lahat na malinis na hayop, sa lahat na malinis na ibon, at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana altar. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpay ng lupa. Sinumpa ang lupa sa magitan ng tubig. Pero nang maamoy nila ang dambana ni Noah, sabi niya, hindi na ako hindi ko na uli susumpayin sa tubig ang daigdig. That is the altar after salvation. So ang altar na dapat nating nire-repair, mga minamahal, commemoration of encounter with God in salvation. Are you with me? Mga batid, ang halaga na balik-balikan nating tanaw nung tayo ay katagpuin ng Diyos sa ating kaligtasan. Amen. Mga minamahal, kapag ang kaligtasan ay maliwanag sa atin at tayo natuwa, balik-balikan natin. Salamat na lamang itong pilay na ito. May mga manggagawang pumunta ng aming bahay. Ako'y gumon sa sigarilyo. Ako'y gumon sa sugal. Laging puyat. Walang kaganda-ganda ang buhay. Pero merong mangangaral na sinugo ang Diyos. Ipinangaral saan ng salita ng Diyos. Doon ako'y kinatagpo ng Diyos. Naging palabas ako ng kanyang salita. Naging palasamba ako sa Diyos. Naging naglilingkod sa Diyos. Ang sarap ng buhay na nasa Diyos nung ako'y kanyang iniligtas. Nangihina ka ngayon, balik-balikan mo yun. Balik-balikan mo yun. Amen. Balik-balikan mo nung ako'y maligtas. Ako'y taong simbahan. Nung ako'y maligtas, ang sarap-sarap magbasa ng Biblia. Ang sarap-sarap manalangin. Ang sarap-sarap umimik para kay Kristo. Dahil ako'y naligtas. Dahil ako'y naligtas. Ating ibalik yung dambana na kung saan na-encounter natin ang Diyos once in our life. Tayo naligtas. Alam niyo po, iayos natin ang dambana. Kasi ang dami nating nakalagay sa isip natin eh. Puro trabaho, puro bayarin, puro galit, puro sama ng loob. Yan no'y nagpapabagsak. Yan ang sumira ng dambana ng ating buhay. Ating ibalik ang dambana ng kagalakan na tayo'y nakakilala kay Kristo.
Praise the Lord. Ang sarap niyan. Amen. Nasaan kaya si Eric ngayon kung hindi naligtas? Nasaan kaya ang aking asawa? Minsan, ang dami-daming umuukupa ng ating isip. Natatabunan na yung ating kagalakan. Natatabunan na yung dapat pinag-uhugutan ng ating kagalakan. Na tayo'y na-encounter natin ang Diyos nang minsang may mangaral sa atin, kinilos ang ating puso at tayo'y dinala sa kanyang gawain. Tayo'y naging masaya. Ramdam na ramdam natin tayo pinatawad ng Diyos. Ramdam na ramdam natin na tayo may buhay na walang hanggan. Pero bakit nawala yan? Nawala po yan. Nakatuon na sa pamilya. Lagi. Hindi masama yan. Pero kawawa ang pamilyang itatayo mo kung malayo ka sa Diyos. Puro sa trabaho, hindi masama ho yan. Pero alam mo, kahit trabaho mo, hindi gagamitin ng Diyos pag hindi ka na masaya sa Diyos. Bakit? Sira na ang dambana ng iyong buhay. Kung bakit may apoy na bumaba sa panalangin ni Elijah, sapagkat merong separation, merong steps out, merong singleness, merong stitch up of the altar. He repaired the altar. That is commemoration of encounter with God in salvation. Meron ho ba kayo na yan? Salamat. Ako'y iniligtas ng Panginoon. Ako'y natutuwang ako'y iniligtas ng Diyos. Amen. Salamat, pinatawad ako sa aking mga kasalanan. Salamat, ako'y binago ng Diyos ang aking buhay. Salamat, inalis na ako ng Diyos sa hindi tamang environment. Salamat, niliwanagan niya ang aking isip na dilim dati. Ako nga'y anak ng Diyos. Alam ko, pag ako'y namatay, ako'y palangit. Salamat sa Diyos. May inkob, pero salamat, ako'y masaya. Alam ko, ako'y ligtas. Yan ang aking dambana na aking itinatayo. Kumusta niyang dambana? Tingnan mo ang talata. Tingnan po ang talata. May dambanang inayos. Verse 30. At kaniyang inayos ang dambana. Hoy! Ayusin natin ang dambana ng Diyos. Baka matagal ng guhuyan. Baka ang nasa puso na ay si sister and si brother. Ang naka-offering doon, ang nakahandog at nakahandusay doon, si brother and si sister. Hindi ng joy of salvation. Tama ba? Mahirap pong makaabot ang ating panalangin kung ang dambana ay wasak. Kung ating dambana ay wasak, hindi aabot ang ating panalangin sa Diyos kung ang dambana ng Diyos ay nanatiling wasak. Let's repair the altar of the Lord. Not only that pertains to commemoration of encounter with God in salvation, but also commemoration of encounter with God in sure promises. Alam niyo po, hindi lang, marami pong katotohanan sa altar. Wala lang ho akong panahong isa-isahin. Ay sa haba nitong mensaheng aray, bibigyan ko pang lahat yan. Tingnan niyo po, ang sabi ng Genesis 12 verse 7. Tingnan niyo po. Ito naman po ay sa katauhan ni Jacob. Ni Abraham. At napakita ang Panginoon kay Abraham. Kay Abram pa dati. At nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Tingnan ninyo ha, may kaugnayan ang dambana doon sa pangako kay Abraham. Mga kapatid, let's repair. Kaya tayo takot sa inkob eh. Hindi natin inaayos ang dambana. Nasaan yung mga pangako ng Diyos? Tama? Tama?
ay ano ka kung pumasok sa iyong buhay? Ano ang pangako ng Diyos? Pinatawad ka sa lahat ng mga kasalanan. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos. Ating i-cultivate ulit sa ating puso. Yun ang dambana. Huwag nating alisin. Ngayon, kung ang salita ng Diyos wala nang kadating-dating sa iyo, pag nanalangin ka, wala rin dating yan sa Diyos. Iayos mo ang puso ng dambana mo sa Diyos. At ang dambana niyan ay may kaugnayan sa pangako ng Diyos. Ito. Are you there? Ayusin natin ang buhay natin dito. Ang daming pangako ng Panginoon. Ang dami. Higit sa mabibilang. Pero ano ang kita mo? Alam mo mga yung tao, ang kita yung problema. Hindi ang solusyon. Are you with me? Mind you, brethren. Mind you, brethren. Commemoration of encounter with God ensure promises. Lord, brethren, all of the promises of God given to us, we're all sure. Lahat tiyak. Mas tiyak yan sa inkob. Are you with me? Itayo natin. Itayo natin ang dambana. Kaya pag kinanalangin, di ba, nananalangin ka, Lord, sabi mo, pag ako'y nanambalik, ako'y tatanggapin mo ulit. Di kaya altar yun. Di kat bakit ang prodigal son, nung manumbalik sa iyo, tinanggap mo po siya, at may pinagpatay mo pa ng mga hayop. Yun ang panghawakan mong mga nanghihina. Tayong mga nanghihina. Tayong mga matagal na tumalikod sa Diyos. Andyan ang pangako. Yan ang altar ng pangako ng Diyos na sino mang lumalapit sa akin saan mong paraan ay hindi ko itataboy. And not only that, sets up the altar, commemoration of encounter with God in salvation, commemoration of encounter with God in sure promises, commemoration of encounter with God in swears we uttered for Him. Ito mga batid, tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po. Genesis 28 to 22, 20 verse 22. Ang altar po ay hindi lang may kinalaman na kung saan ito'y mahalagang i-repair. Are you there? Nandiyan pa ba kayo? Napakahalagang basihan para ang apoy ay bumagsak sa isang matagumpay na panalangin ay hindi lang yung separation, hindi lang yung steps out, hindi lang yung singleness, but also stitch up the altar. Ito'y tumutukoy sa encounter with God in salvation, in commemoration of encounter with God in sure promises. Ito din ang tatandaan natin mga batid. Ang altar ay tumutukoy na minsang natagpo natin siya, tayo nangako sa Kanya. Are you with me? Amen? Tingnan po ang sabi ng talata, Genesis 28, 20 to 22. At si Jacob ay nagpanata. Tingnan niyo ha. Are you with me? Nagpanata. Bagaman bahay ng Diyos ang konteksto niyan. Na sinasabi, kung sa akin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakakain at damit na maisusuot. Nanupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, ang altar na dapat nating i-repair ay hindi lang pangako ng Diyos sa atin o kaligtasan natin, pangako ng Diyos sa atin. Ang altar po, ito po'y tumutukoy sa mga ipinangako din natin sa Kanya. Amen? Amen ho ba? Ang dami nating ipinangako, magkaroon lang ang pera, kung nang bahala, simbahang yan. Lahat ng tithes ibibigay ko sa Diyos, ako'y mag-papers, fruits, pangako natin yan.
Kung gusto mo ang panalangin may makabot sa Diyos, ayusin mo ang mga pangako mo sa Diyos. Tama ho ba? Tama ho ba? That is a commemoration of encounter with God in swears we uttered for Him. Sa sumpang mga sinalita natin sa Kanya. Lahat ng nabautismuhan, ang ibig sabihin niyan, ako'y magtatapat sa church na ito. Hindi pag nakakita ka na mas magaling na pastor kaysa akin, ay doon ka na. Ay, hamak namang mas gwapo ako daw. Yeah. Alam mo, sarap pong magpasting. Namiss ko eh. Nakakatawa po ang Panginoon. I'm so blessed ng kanyang mga salita. Parang gusto kong sumigaw eh. Nagpipigil pa ako eh. Gusto kong ibulalas yung laman ng puso ko sa galak ko sa Kanya. Gusto kong ipaabot with all my heart, with passion, how the Lord speak to me clearly and powerfully. Because I repair the altar. Ano po ang altar? Diyan po inihahain ang mga handog na susunugin, na pinadadaan sa apoy. Imagine kung ang altar walang apoy, ano mangyayari sa handog? Kaya kung hindi mo i-repair, malamig yung giving mo. Malamig ang lahat ng ginagawa mo. Hanggat hindi mo inaayos yan, malamig yan. At tatanda natin, ang bawat lahat ng sinunog ay dumadaan sa apoy. Yun ang sinasamyo ng Diyos. Paano may masasamyo ang Diyos kung altar pa lang ay gibana? Are you with me? Tama ba? Tingnan niyo po yung mga nag-iihaw ng baboy. Pagsabango. Ay sa panahong ito, paamoy mo sa akin yan, baka kalimot na nga ang ginagawa. Imagine mga batid, lahat ho ng handog sa Diyos na nilalanghap niya bilang isang masamyong handog ay dumadaan sa apoy. Wala akong handog na hindi pinadaan sa apoy. Eh, huwag na natin pag-usapan yung apoy. Paano lalagyan ng apoy? Wala nga ang altar. Amen? At nabasa niyo basta talata. There is strange fire. Ang tunay na apoy, Diyos ang naglalagay. Basta maayos lang ang altar. Ang problemahin natin, ang ating i-repair, yung altar, ang Diyos nang bahala sa apoy. Kung gusto mo ng revival, ayusin mo lang ang altar, Diyos na ang bahala magpababa ng apoy. Huwag mong inbentuhin ng init. There is no such man-made revival. The fire coming from God alone. Our work, our duty is just the altar to be repaired. Are you with me? Is the message of God clear? Is the altar of God ay handa tayong ayusin? Kumusta yung mga pangako niyo sa Diyos? Magbabasa ako ng Bible sa isang taong ito. Magtatapat ako sa aking tithes. Magtatapat ako sa aking first fruits. Hindi ako manliligaw sa unbeliever. Hindi ako magpapaligaw sa unbeliever. Ako'y sasamba sa Diyos. Ako'y magbabasa. Nasaan yun? Kung wala na, are you willing to repair? If not, don't expect fire. Are you with me? Don't expect victorious prayer. Don't expect, kahit pa I challenge you mga pastor, kung kayo makikinig, sana makinig kayo. We cannot invent revival. There's no such revival invention. Revival coming from the Lord alone. Our duty is what? Repair the altar. Kahit pa
Lumaman ng lumaman dyan sa Facebook. Kita ko ang daming-daming mga pastor agawan ngayon sa Facebook. Halos ang iba araw-araw na. But if there is no such recommitment to be offered to the Lord, the fire will not come. Amen? Are you with me? Tayo mga workers, may apoy pa ba tayo? May apoy pa ba tayo? Yung ba mga pangako natin? Ako, meron kaming last support possible na kinuha. Pinapayuhan nga ako sa akin eh. Dati, wag muna tayo magbigay ng ganitong percent sa kanila nating bayaran. Sabi ko, susunod lang ba tayo sa panahon ng maalwan? Pero sa panahon ng kahirapan, hindi tayo susunod. Ibigay natin, mami, still ang 40%. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang sa panahon ng maalwan. Mas masarap nga sumunod sa panahon na ikay mahirap. Are you with me? I challenge you. I challenge you. Let's repair the altar. Let's repair the altar. Dahil mga kapatid, hindi pa ho tapos ang 3.5 years ng salot dito. Pero bumaba na ang apoy. Kaya kahit may incob pa, pwede nang bumaba ang apoy. Sapagkat sabi, darating ang sagana ng ulan, hindi pa nadating. Pero ang revival nauna sa ulan. Tama? Pwedeng hindi pa tapos ang incob, pero pwedeng dumating ang revival kung naayos mo na ang altar. Are you with me? Pero kahit wala na ang incob, pwedeng hindi ka pa rin ni-revive kundi mo inaayos ang mga pangako mo sa Diyos. Tama ho ba? Tama ho ba? Kumusta yung mga pangako sa Diyos? Let's repair. Let's repair. In order for you and me to have a victorious prayer, let's repair the altar. Then last, praise the Lord. Sa totoo na, para ayaw ko matapos. Ako'y tuwa ewan ko lang kayo. Self-denial to give glory only to God. Bakit po napansin ganito? Hindi ko na po babasahin to save time. Di gumawa ng dambana, di ba? Ni-repair. Anong hihingi nila? Apoy. Pero ang sabi ni Elijah, buhusan mo ng tubig. Nabuhusan. Buhusan mo pa. Binuhusan. Buhusan mo pa. Bakit? Hihingi ng apoy. Bakit pinatabunan ng tubig hanggang bumaha? Ano po mga kapatid? Matapos na gawin ng Israel sa pamagitan ng ginawa ni Elijah, pinabaha ng tubig para ang makita ay ang ginawa ng Diyos, hindi yung kanilang ginawa. Kasi baka pwede tayo magmalaki, kaya naman ako na-revive eh. Hindi ako, kasi kayo ay hindi kayo nag-repair ng inyong altar. Bagaman ginawa mo yung iyong bahagi, gustong patabunan ng Diyos yan, para ang makita mo yung ginawa lang ng Diyos. Are you with me? Para ang kalwalhatian, hindi sa atin. Sa Diyos. Mga minamahal. Yes, nakapagbigay ka ng tithes and offering, patabunan mo yun sa tubig. Are you there? Yes, nakapagbigay ka ng magandang gawain para sa manggagawa, sa pastor, patabunan mo ng tubig. Hindi masama yan. Ang gusto lang makita ng Diyos, hindi yung iyong ginawa. Ang gusto makita ng Diyos, tabunan yan at yung apoy na bumaba ang makita. Mga kapatid, ang panalangin matagumpay, Diyos ang napupuri. Hindi yung nananalangin. Di katulad yung aking kausap na iglesia. Ay, ang aming mga ministro, pag nanalangin, ay talagang halatang-halatang yanig ang Ama. Pag nakapagbigay ka ng sagana sa Diyos, ipatabon mo sa tubig. Para wag mong maramdaman ang iyong galing.
matakloban ng tubig at ang makita mo yung bumababang apoy. Ikaw ay nakapag-akay ng maraming kaluluwa, ipatabon mo sa tubig. Hayaan mo ang makita ay hindi yung ginawa mo, kundi yung ginawa ng Diyos. Amen? Nakapagpatayo ka ng magandang bahay, nakapagpatayo ka ng maraming simbahan, nakapagpatayo ka o nakabili ka ng magandang gadgets, nakabili ka ng magandang sakyan, ipatabon mo sa tubig. Hayaan mo ang makita yung bumababang Diyos. Huwag yung ginawa mo. Sapagkat pag nakita mo yung ginawa mo, yayabang ka. Are you with me? Yan po ang ating dapat ilagay, mga minamahal. Self-denial. To give glory only to God. Yes, salamat. Tayo ay separated. Yes, salamat tayo nag-steps out. Yes, salamat lahat tayo ay nag-steps out. Yes, salamat nag-repair tayo ng altar. Pero sabi ni Elijah, tabunan niyo lahat yan. Tabunan niyo lahat yan. Ang gusto kong makita ninyo ay hindi yung inyong ginawa. Ang gusto kong makita ninyo, yung gagawin ng Diyos. Yung apoy. Are you with me? Are you with me? Kaya mga kapatid, kung tayo may ginawa at gagawin pa sa Diyos, ipatabo natin sa apoy. Hayaan mo na ang Diyos ang gumanti sa iyo, wag na ikaw. Self-denial for the glory of God alone. Tayo manalangin. Napagpala namin Diyos, salamat sa mensahe ng iyong mga salita. What a fresh and powerful message you have given to us. What a revival, what a spirit of revival, a victorious prayer based on a clear text from your words. Help us, O God, to have a victorious life because we have our victorious prayer. Habang tayo nakayuko nakapikit, sa inyong nakikinig dyan, I challenge you, come to the Lord in prayer. At sa ating nandito, I don't believe na kahit tayo nasa bahay ng Diyos, we are revived. I don't believe na kahit ikaw ay pastor, na kahit ikaw ay worker, na kahit ikaw ay asawa ng pastor, you are revived. We need the fire that comes from God. Don't small prayer. Don't small prayer. But pray with a victorious prayer. Always remember the principles that are involved in a victorious prayer. Separation. Steps out. Brethren, come on. Steps out. Singleness. Stitch up the altar. Self-denial. Tabunan natin ng tubig ang ating mga nagawa. Ipatabo natin sa Diyos, sa tubig, ang ating mga nagawa. Para makita natin yung imposibleng gawa ng Diyos. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po na marami. Ikaw ay mabuti sa amin. Napakabuti niyo po sa amin. Na pinatdan mo kami ng ganitong mga salita. Upang kami, Panginoon. Sa panahon ni Elijah ay nasa panahon sila ng salot na walang ulan. 3 taon at kalahati. Kami wala pang 1 buwan sa salot ng ingkop.
Pero nauna ang revival. Sana kami ganun din. Sana hindi kami katulad ng unang kausapin ni Elijah na hindi na ibo. Hindi makapagpasya. Sana kami mag-steps out na at lahat. Aming ayusin ang altar. Kabagan niyo po ang God is Able Baptist Church at lahat ng nakinig ng mensaheng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you.